Fabcon, amoy nakaka-joyful! Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Magandang umaga Pilipinas, ang ating oras at 10:33. Manibagong umaga ang naghihintay sa bawat manggagawang lubos nag-aalay. Ang bayan kasama sa kanilang tagumpay. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Masaganang umaga po sa ating lahat. Ako po si Karen Oyong. Masaganang umaga, ako naman po si Administrator Larry Lacson ng National Food Authority, ang katuwang ng Department of Agriculture. Samahan nyo kaming muli sa isang oras ng talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating agrikultura. Alamin ang mga balita at isyung may kinalaman sa ating pagsasaka, pangingisda, paghahayupan na siyang nagbibigay ng pagkain sa ating hapagkainan. At syempre, napapakinggan po tayo live sa DZRH. Frequency natin ay 666 kHz. Live rin po tayong napapanood sa DZRH News Television. Ang mga cable channels po natin, Signal Channel 18, Sky Cable Channel 3, GSAT Channel 140, Converge Vision Channel 14, at naka-livestream tayo sa DZRH Facebook at YouTube. Habang live rin ang ating audio broadcast sa dzrh.com. Good morning, Admin Larry. And babatiin kita ng advance Happy Father's Day. Uy, maraming salamat partner at advance Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay dyan. Correct. At syempre, ilan din sa ating mga magsasaka, mangingisda, ating mga kaibigan na sa sektor ng agrikultura ay mga tatay rin. Ay, So, oo. advance Happy Father's Day po sa inyong lahat. At syempre, sige mag-move on na po tayo sa ating programa. Admin Larry, narito na ang pinakahuling balita sa Department of Agriculture. Balitang Agri.
Nilinaw po ng Bureau of Animal Industry na isolated cases lamang ang African swine fever cases na na-detect sa Nueva Vizcaya ngayong taon at walang outbreak na nagaganap. Base po sa records ng Provincial Veterinary Services Office, 23 ASF cases ang naiulat nitong taon sa mga bayan ng Kasibu, Bayumbong at sa Villa Verde. Pero ayon sa veterinary authorities, under control na po ang mga ito dahil agad na natugunan at hindi na lumaganap. Sa iba pang balita, pinangunahan kamakailan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang paglagda sa kasunduan para sa Animal Vaccine Development Program na isang kolaborasyon ng DA National Livestock Program, Bureau of Animal Industry, Philippine Carabao Center at Central Luzon State University. Layunin ng programa na protektahan ang livestock industry mula sa disease outbreaks at palakasin ang food security ng bansa. Mayroon itong pondong 140.9 million sa loob ng 3 taon at kabilang sa mga balak i-develop na bakuna ay laban sa African swine fever at foot and mouth disease. Samantala, naitala sa 230,347 metric tons ang 2025 annual tuna catch ng Pilipinas. Ang official national statistics na isusumite sa Western and Central Pacific Fisheries Commission ay sumusuporta sa regional tuna stock assessments. At naisapinal na sa 19th Philippine Tuna Statistics Annual Catch Estimates Review Workshop. Ang workshop ay isinagawa ng Department of Agriculture National Fisheries Research and Development Institute kasama ang Western Pacific East Asia Sustainable Pacific Fisheries sa Palawan, Kamakailan. Ang skipjack tuna ay nananatiling dominant species at naitala sa higit 58% ng kabuang huli, habang sa 39% naman ang yellowfin tuna. Ito, admin, yung sikat yellowfin, ano? Yeah. Paborito. 3% ang big eye tuna at kulang 1% naman yung albacore tuna. At yan po ang mga mainit na balita mula po sa inyong Department of Agriculture. Susunod po, ang papel ng cold storage sa isang masaganang agrikultura. Nako, admin, dapat yata mag-jacket tayo. Malamig. Kasi ang malamig. topic. Correct ka dyan, admin. Abangan yan sa ating pagbabalik. Ang ating oras at 10:38. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Ma, ano yan? Kasaba, masarap na pagkain sa pang-araw-araw. Masarap na pampalasa, kay raming health benefits pa. Pampalakas ng immune system. Helps lower cholesterol and stress. Pampabusog sa health conscious. Perfect sa Weight Watchers. Parang may superpowers! Pep, share tayo sa kasama dessert. Kasaba, superfood sa sarap at sustansya. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. At nagbabalik po ang Masaganang Pinas. Ayan, na isa sa mga malaking concern ng ating mga kapatid na magsasaka at mangingisda ang mapanatiling sariwa ang kanilang mga produkto. Ay, oo, syempre naman, kahit pa gaano karami ang kanilang inani o nahuli, kung hindi mapapanatiling sariwa o mabibilasa lamang, sayang ang pinagpaguran. Correct. Dito, partner, pumapasok ang cold storage kung saan napapatagal ang shelf life ng ating mga produktong agricultural. Parang ano lang yan sa bahay may refrigerator ka o freezer. Oo. Pero ito medyo malakihan to. ang pinag-uusapan natin. Ayan, admin. Ang cold storage ay hindi lamang nakakatulong para hindi mabulok ang mga pagkain, kundi pati na rin na maiwasan ang post-harvest losses o pagkalugi at mapaganda ang kita ng mga magsasaka, mangingisda at agripreneurs tulad ni Miss Leia Ferrer ng Lucena City. So narito po ang kanyang kwento. Alagang GA. Mahalagang mapanatiling sariwa ang mga huling isda. Kaya't iba't ibang solusyon ang inilatag ng Philippine Fisheries Development Authority para sa bawat pangangailangan ng ating mga mangingisda. Sa Bulan Sorsogon, inuna ng itayo ang ice plant facility na siyang nagbibigay ngayon ng mura at kalidad na yelong gamit para sa kanilang mga huli. Mayroon din namang mga lugar na nakapagtayo na ng cold storage facilities. Ako po si Leia Godoy Ferrer, taga Barangay Market View, Lucena City, Province of Quezon, at isa po akong magtatapa. Nagsimula po ang tinapa business namin mula sa lolo ko, na minana po ng tatay ko, na minana ko na rin po.
Nagsimula po akong sarili ng business na pagtatapa ay year 2015 po. 11 years na po ako nagtatapa. Tuwing may production kami, nakakapag-produce ako siguro mga 20 boxes to 30 boxes per day. Nakakaapekto sa aming magtatapa ang pabago-bagong presyo ng isda. Pagka kasi mataas ang presyo ng isda, hindi kami masyadong makakuha ng sariwang isda para sa production namin. So, kumukonti or nababawasan din yung kita namin. Malaki po yung benefit namin sa pagkakaroon ng cold storage kasi po nakakapag-store kami ng mas matagal na panahon ng aming mga kalakal na hindi kami mag-aalala na masisira siya. Kung wala po kasing cold storage, hindi po kami pwedeng mag-produce ng madami. Kailangan ma-dispose po agad namin siya sa market para hindi siya masira. Dahil po sa dami ko nang pinoproduce na tinapa, dahil hindi na siya nagkakasyang i-store sa sarili kong cold storage, ang iba po ay dinadala ko sa cold storage sa Dalahican Fishport po. Nagsimula ako mag-stock ng aking mga tinapa sa cold storage sa Dalahican Fishport nung luma pa yung kanilang facility. Yung dati po kasing cold storage ng Dalahican Fishport, parang dalawang malaking room lang siya. Sama-sama na po doon lahat. Na hindi po siya ganun ka-organize, parang kulang po ang kanilang space. More or less po 3 years ago, na-renovate ang facility ng cold storage ng Dalahican Port. Ngayon po, mas maganda, mas malaki, mas malinis, mas maganda yung service at yung kanilang staff dun po sa Dalahican. Malaki ang naging epekto niya nung pagkakaroon ng cold storage sa Dalahican Port. Kasi confident akong kumuha ng maraming isda, lalo pagka dagsaan ng isda. Dire-diretso yung production ko. Mas marami akong napuproduce, mas marami akong nai-stock sa storage. Dahil mas madalas na tamban yung aming tinatapa at sa ngayon po mataas ang presyo niya. Kahit hindi po ako kumuha ng tamban sa ngayon, okay lang po kasi may mga naka-stock po akong mas mababa ang presyo. Nang dahil sa cold storage, nakakapag-store ako ng mas maraming tinapa. Nakakapag-produce ako at naibigay ko siya sa mga buyers ko ng parehas na presyo pa rin kahit na dumating yung panahon na tumataas na ang presyo ng tamban dito sa araw. Kumbaga na-stabilize ko yung presyo ng tinapa para sa kanila. Lahat naman ng napoproduce naming tinapa sa ngayon, lahat naman yan na-stock namin sa cold storage. Kaya hindi na kami nalulugi kasi kahit tumagal siya ng ilang months doon, nadidispose naman namin siya. Panawagan ko po sa Department of Agriculture na sana magtuloy-tuloy ang kanilang proyekto sa pagpapagawa ng facility na kagaya ng cold storage para mas marami pa silang matulungan, lalo't-lalo na yung mga maliliit na negosyante para maiwasan ang pagkasira ng kanilang mga produkto. At para po ma-stabilize pa rin po ang presyo ng mga produkto kahit na po pabago-bago ngayon ang presyo ng mga produkto sa market po. At yan po, napanood natin ang kwento po ni Miss Leia Ferrer ng Lucena City Admin Larry at nakita natin kung paano nakakaapekto ang paggamit ng cold storage facilities sa pag-asenso ng tinapa business ng ating agripreneur. Na si Miss Leia, no? Ang galing, Ang ganda nung sinabi niya kasi importante kasi sa market niya yung stable ang presyo niya. Correct. At saka lagi siyang may supply. Yes. Nabanggit niya kanina ang ganda, no? Yung kahalagahan ng cold storage. Kung saan pag mura, nakakabili siya ng marami, ipoprocess niya na storage niya. Pag mahal naman, so hindi muna siya bibili. Correct, para at least ma-maintain niya yung presyo. Tama. So kung kayo naman po tayo, mamimili tayo sa palengke, di ba? Ng tinapa, ating paborito. Nung nakita ko, bigla ko parang gusto mo kumain, ano? Oo nga. Na-miss ko din. Parang gusto ko ng tinapa na may sinangag, tapos may kamatis,
at pulang itlog. Wow, ang sarap, di ba? Parang Ayan. bukas gusto ko yan. Father's Day naman eh. Oo nga, yan ang breakfast nyo, Father's Day breakfast. Pero yun nga, di ba, pag bibili po kayo sa palengke, hahanapin nyo yung mura. Pero Siyempre. paano kung wala sila masyadong supply ng tinapa, di ba? At ano ba yung isda na tinitinapan nila? Tamban. Oo, paano kung nagmahal, hindi mapipilitan si Miss Leia na taasan yung presyo. Din. Paano naman ang consumer? Tama, di ba? So, win-win, win-win din, tama ba, Admin Larry, para naman sa mga mangingisda. Uy, oo, kasi unang-una, pag merong cold storage, si Aling Leia makakapamili ng marami. Yes. No? Pag oversupply, maraming catch, pwede niya lahat yun na hulihin kasi mapaprocess niya at malalagay niya sa cold storage. Eh kung walang cold storage, magpipigil yan si Aling Leia. Sabihin niya sa fisherman, ay kalahating banyera lang bibiling ko, hindi kaya ng ref ko eh. Oo, ref talaga. Uy, baka isipin nila, Admin Larry, na yung ref tsaka cold storage pareho, na baka pwedeng ref. Magkaiba in terms of scale, no? Oo. Pero ang prinsipyo, pinapalamig para ma-prolong yung ating shelf life. Yes, no? Tapos nakita rin natin dun sa video na dun sa cold storage, malaki siya, parang isang buong kwarto pala, no? Ganun pala yung itsura nun. Siya, napakaraming mga produkto. Yes. So, para sa kanya, siguro, nagre-rent siya ng cold storage? According sa niya, mukhang nagre-rent siya. Ang sabi niya, hindi nakasya sa cold storage niya. May sarili siya? Oo. Nagre-rent pa siya. So, Okay. galing na negosyante to Oo si nga. Aling Leia. Nakaka-inspire, Oo di ba? So, tama-tama, no, kasi kaugnay po nitong topic na to, Admin Larry, pag-uusapan na ng ating panauhing eksperto mamaya. Oo. Pagbali-baligtarin mo man, alam niya. Oo, pero nakakaba, Admin Larry, aminin ko, pero marami akong gusto ring itanong para marami rin tayong matutunan. Ay, pagkakataon mo na. Tanong mo na lahat. Biglang ganun no? Huwag ka magtipid sa tanong. Huwag ka magtipid. Ayan, sige, thank you, Admin Larry, sa iyong suporta. Yes, Ayan. of course. At babakapan mo ko niyan, ha? Siyempre, siyempre. Mamaya-maya, Admin Larry, ayan, ang ating mga kamasaganang Pinas, ayan, natatalakayin natin ang tungkol sa kahalagahan ng cold storage sa agriculture industry. Kasi hindi lang naman po Sa mangingisda. Pati mo sa pagsasaka at Correct. sa paghahayupan. Kailangan po yan. So, malalaman natin yan mamaya-maya at marami pa pong mga proyekto ang pamahalaan ukol po dito. Antabayanan po ang ating special guest. Makalipas lamang ang ilang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Ang palay procurement ay isa sa pinakamahalagang activity ng National Food Authority upang masiguro na meron tayong buffer stock at may mahuhugot sa panahon ng kalamidad at emergencies. Binibili natin ang palay mula 17 hanggang 30 pesos kada kilo mula sa magsasaka upang masiguro na meron silang magandang kita sa kanilang pinagpaguran. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rabidohan. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanya. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Usapang Agri. At nagbabalik po tayo. Welcome back sa Masaganang Pinas. At Admin Larry, tayo po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito dahil makakasama natin via Zoom no less than the Secretary of the Department of Agriculture. Walang iba kundi si Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr. Magandang umaga po sa inyo, Sec Kiko, and Happy Father's Day po in advance. Good morning, Sec. Good morning, Karen, and kamusta, Larry? Diyan ka pala. Yes. Parang, uy, ba't nandiyan ka? Ayun. Ay, ganun. Siya po ang aking partner every Saturday, Sek. At meron na po siyang future sa broadcasting. Pwedeng-pwede na. Ayan. Sek, we're very excited that you could join us this Finally, morning. no? Yes, finally po. Matagal ka na po namin hinihintay. Pero I'm sure marami po kasi kayong mga kailangang asikasuhin, na very busy schedule. Pero nabalitaan rin po namin ni Admin Larry na napakahalaga po sa inyo itong usapin ng cold storage. Yes. Ayan. So, tamang-tama po at kayo ay available. So, pag-usapan na po natin. Siguro, Sec Kiko, paki-explain naman po sa atin kung bakit mahalaga po yung cold storage sa industriya ng agrikultura. Kanina po sa ating video, si Mama Leia ay nagtitinapa. So isda po, yung mahalaga po na commodity sa kanyang negosyo. Pero hindi lang po pala isda, kundi mahalaga rin po ang karne, gulay. Yes. Yung pagre-ref, pagpapalamig ng mga produkto. Bakit po mahalaga ang cold storage sa agricultural industry, Sec Kiko? That's a very good topic, at very important ang cold storage for, of course, food safety, buffer stocking. It's a useful tool din para sa ating mga negosyante, trader, businessman, processors to keep yung goods, kung takaling dagsaan at maramihan ng harvest or bumper crop, meron may tatago to sell at a later date. So yung medyo mas price stabilization din yan. Besides, of course, yung overall effect niyan is food security. Napaka-importante niya not only for fish nga, meats and others, actually pati sa medical industry nagagamit yan. At but marami klaseng cold storage. It's just not just one. May chiller, may freezer, meron kang cold storage for ice, meron kang cold storage for other things. Tapos meron kang cold storage na
coil system, meron kang cold storage na airflow system. So, hindi siya generic, ika nga. Meron kang type of storage for each type of product. Yun sana yung tatanong ko din kay Sec kasi marami palang klase na hindi cold lang isa. storage. So sa bahay po kasi ang alam lang namin ay yung Frigidaire po namin o yung chest type na freezer, tama po Yes, ba Admin oo. Larry, Sec, ano? Pero ito, iba yung sinudukoy ni Sec, marami daw. Siguro, follow-up question natin kay Sec, no? Nasabi niya kasi kanina yung nasisira, nabubulok dahil walang cold storage, no? Sir, meron po ba tayong at least ballpark figure, gaano kalaki yung losses nung etong wala tayong maraming cold storage? If you were to ask me, pagdating sa vegetables, ano, ang spoilage natin, I think aabot ng 40% eh. Wow. Kung malagyan ng storage yan, siguro malimit yan sa 10%, no? Or less kung talagang maganda na yung cold chain. So, yan ang nagpapataas din ng presyo eh, sa bilihin sa palengke dahil may spoilage na tinatawag. Tsaka tinasabi din yan, hindi naman yung storage, ibig sabihin yan, gusali yan na may pagtataguan ka, pati yung sinasabing transportasyon, ano, yung pagdadala from point A to point B, kailangan naka-cold storage din yan in terms of nakalagay sa Refrigerated, truck, sir. no? Oo, yung mga sasakyan, no? Yung mga... Oo, so yung tinatawag dyan is a cold chain ang sinasabi dyan, na kailangan kompleto yung cold chain mo para hindi tayo mabulukan nga o masiraan ng produkto along the way. Yun, malaki pala, 40%, no? Medyo malaki yan. Gulay po yun, Sec, Kiko. How about yung, kunyari sa isda po? Kasi yung kwento po natin kanina, si Miss Leia po ay nagtitinapa yun ng kanyang business. Bumibili po siya ng tamban. Kung wala pong cold storage, ano po ba yung losses na pwede pong ma-acquire nung ating mga mangingisda? Actually, meron misconception dyan eh. Actually, the cold storage for fisheries is actually the last thing you need eh. Ang pinakaunang kailangan mo is ice plant o yelo. Kasi ang isdang hinuhuli mo sa dagat, ang temperatura niyan is 30 degrees centigrade yan. Hindi mo pwedeng ilagay diretso sa storage yan, kung hindi, mahihirapan lang yung storage eh. Yung storage na sinasabi is meant to keep temperature from frozen na to keep it longer as frozen, hindi yung from hot at gagawin mong papatigasin mo. Oo. So kailangan pinaka-importante sa fisheries is yelo. So para yung yelo kasi is, let's say, -1 degrees centigrade yan. Yung isda mo 30 degrees centigrade. Pag linagay mo yung isda sa yelo, magiging +5 na lang yan or +8. Then pwede mo nalagay siya sa storage. Okay. Kanya yung kanina nakita natin, yung sa Sorsogon, Sa Sec, Bulan, yung ice plant doon, nakita namin, pinapala ng mga mga isda, ano? Para yeluhan yung mga isdang nahuli nila. Yun po yun, no, Sec? You have to kill the fish, or the best is yung patayin mo yung isda sa yelo. No, ibig sabihin super fresh yan. No, or magdagay ka ng yelo with fish by pinapala nga, no. So ice plant ang pinaka-importante sa fishes. Ang proyekto natin sa DA BIFAR is maglagay ng mga solar powered ice plants kung saan kailangan, ano, para nga ma-preserve ang isda. Ang maganda naman sa isda, kung hindi mo naman siya mayelohan, pwede mong gawing tinapa. Pwede mong gawing daing. Oo, di ba? So, yun yung maganda dyan. But of course, kailangan mong area pang daing, kailangan mo naman ng facilities for to smoke or tinapa. Diba? So, tatlong options yan. Opo. So, yung ice plant po, tama ba, Sec Kiko, dapat yung location niya malapit lang po sa mga daungan, of course, di ba? Yes. And nabanggit nyo na you have projects na yung mga ice plant ay gusto nyo solar powered na para sustainable. Tama po ba, Sec? Yes. Ang pinakamalaking gastos ng isang fisherman besides fuel na kung motorized siya is yung yelo eh. Kung ang yelo naman natin sa probinsya, mahal ang production cost nito dahil mahal ang kuryente sa probinsya, lalo na sa mga isla. So ang solusyon dito is solar powered ice plant with battery system.
Para yung cost ng yelo mura. Pag nagmura yun, mas mura rin ang isda dapat. Saka mas mapapreserve natin yung isda. Ang isdang nakayelo or aquaculture product, not necessarily just fish. Yelo mo ng, let's say, 1 kilo of fish to 1 kilo of ice. Ang tatagal, kept in the right styro box or fish box, that will last for 7 days. Really fresh pa yan. 7 days? Wow. Okay. 7 days. Ibig sabihin, madadala mo na ngayon yan sa mas malayo. Saan mataas ang presyong gusto mong ibenta, hindi yung hawak ka na ng trader o kaya ng yun. Tama, hindi ka babaratin, Sek, kasi pwede mo nang i-transport sa ibang lugar eh. Hindi na pwedeng pwede baratin. mo ilako sa Quezon o kaya sa Metro Manila, sa Balintawak o saan man, di ba? Sek, balik ko lang Cebu. Yes, Sek. Sige po. Sa Cebu, pwede mo dalhin sa Cebu, o kaya sa Bohol, sa mahal ng maraming turista, sa Boracay, yung isda mo. Yung mga restaurants po kasi, no, may mga buyers na talagang gusto nila fresh seafood. Ganun yung nila, yung parang marketing strategy. So, ayun. Go ahead, Admin. Yung nabanggit kasi ni Sek, no, yung about the solar powered ice plant or cold storage. Sek, lagi naman ang concern ng iba, no, like the private sector, yung pag-i-invest dito sa mga facilities na to. Ang misconception siguro is napakamahal. So pwede palang i-power ito ng solar lang. Oh yes. Meron na tayong well, the investment is not small. Ang calculation ko ngayon sa 10 tons per day or 10,000 kilos per day na output na ice plant is about 35 million pesos eh. So mataas yung initial cost, pero kung ibebenta mo naman yung yelo mo, na-compute ka naman, mababawi naman in 5 years sa mas murang presyo ng yelo. Oo. Mabilis na po yun, Sek. 5 years ROI. Pwede. Kumbaga bawi na. Pwede. Pero Sek, sa pagkakaalam po, tama po ba na private sector po, meron po tayong partnership with the private sector in managing cold storage and mga ice plants. Meron din po ba tayo ang ating pamahalaan na para medyo mura naman po, accessible sa ating mga mas maliliit po na mga mangingisda at magsasaka? Well, definitely like yung sa Pili Camsur na bagong mega cold storage na natapos, it will be managed both the private sector and the government, and with emphasis to the farmers. May special rate kung farmers ang magli-lease out nito, no? Meron tayong matatapos din sa Taguig, meron tayong ginagawa ngayon sa Cabanatuan, meron din tayong na-award lang ngayon sa Mindoro, no? Sa may San Jose Mindoro, tsaka sa Sablayan. We will put that up for management agreement siguro with the private sector or reputable co-ops. Kailangan din kasi na partner, mapatakbo ito ng maayos professionally kasi malaking investment. Yes, oo. Sabi mo, Sek, kanina, medyo may kailangan pong, may kamahalan din po, unang investment, lalo na if you want to be solar powered, yung sustainability po nito, no? So, yung mga interesado po siguro na gusto po na makipag-partner sa pamahalaan, medyo may marami pong mga standards na kailangan po nilang maipasa, kumbaga. I'm sure isa-set naman ng Department of Agriculture. Sek, tanong ko lang, di ba, program ng pamahalaan, ng administration, magpatayo talaga po ng marami nito. Hanggang kailan po ito? Mga gano'ng pakalaking pondo kakailanganin nito? Well, from the time nung una, before pumasok ako, walang pondo to. Ito yung unang request ko sa ating Pangulo at sumuporta naman si ating Pangulo. Halos 1.5 billion pesos a year ang binigay sa atin ng 25, itong 26, itong 2027, mga ganun din ang hinihingi natin, and again until 2028 nga. I think with that, kompleto natin, or we will be able to put significant cold storages na, like sa Mindoro. Kung kompleto ang cold storage ng sibuyas sa Mindoro, hindi na natin kailangan mag-import ng sibuyas at magiging mas stable ang presyo ng sibuyas sa Mindoro. Hindi katulad ngayon, bumagsak ang presyo ng konti sa Mindoro kasi kulang ang storage, pero 50% more naman ang lumaki yung planting area.
So may imbalance kaya nagkakaroon ng price drop, no? At kailangan pa rin mag-import dahil yung overcapacity mo nabubulok. Kung naitatago natin yan sa cold storage, hindi natin kailangan mag-import sa kung kailangan kasi meron tayong stock. Yung partner, yung tingin ko nga kahalagahan, no, nabanggit na ni Sec, no. Dito po, Sec, sa pinapatayo nating mga cold storages, ice plant and all, dahil mas marami na ang nape-preserve natin ng quality, inaasahan po ba natin na magiging less reliant tayo sa importation? Definitely, no? Definitely. Yan yung isang target natin. Actually, nakikita ko na baka by 2028, basta mapondohan lang yung cold storage projects natin, almost very minimal importation lang tayo kung talagang kailangan lang sa onion. Nakita ko na rin sa carrots na ang production natin ng carrots versus sa ating consumption is more. But why do we still import carrots? Diba? Kasi nga, lumalabas, ang carrot, ang iba naman ng carrot. Ang carrot pwede mong i-freeze Pwedeng tayo mag-harvest ng maraming carrot, linisin, i-freeze siya, pwede siya itago ng 1 taon So, ang nakita ko din na ang carrot natin is parang halos... Go ahead, Sec. Oo, nag-lag yung kanyang internet. So binabanggit niya yung sa carrots nga, no? Kasi kung tinignan nga daw yung dato. Sila mag-freeze. Okay, he's back. Kasi eventually, tingin ko, hindi na natin kailangan mag-import ng carrots. Yeah. Okay. So, yung importation, talagang magle-lessen siya, Sec Kiko, no? Admin Larry. How about exportation? Nakakatulong po ba ang cold storage sa bilang po ng ating mga harvest para tayo naman po ang mag-e-export, Sec Kiko? Napakagandang tanong yan. The only way actually to export is with the cold storage. If you do not have a cold storage, talagang wala tayong pag-asa lumaban sa export. So talagang these facilities is critical if we want to export ng maramihan, hindi yung papetik-petik lang. So importante yung mga ganitong facility talaga. Naku, napaka-importante pala ng cold storage partner. Sinabi ni Sec Kiko, pero parang bakit ngayon lang sa panahon ni Sec Kiko ginawa ito? Pero wag nyo na sagutin, Sec. Buti at least ginagawa na natin ngayon. Oo nga, kasi diba? napaka-importante. In fairness to the other administrations, naglalagay naman sila ng cold storage. Kaya lang, it's too small to matter Tsaka yung mga masyadong maliliit na parang pang sari-sari store lang o kaya pang ang ginagawa natin ngayon parang pang supermarket o kaya pang mega mall, parang gano'n. So, think may big. Scale. Oo, dapat think big na tayo, Sec Kiko, ano? Hindi yung masyadong maraming maliliit na fragmented. We have to congregate okay. Tsaka ang hirap i-manage siguro nun, Sec, maliliit na marami versus malaki na commercial ang size, no? Yes. Okay. Pero yung standards po ng ating cold storage, sabi mo nga, Sec Kiko, hindi siya katulad ng mga yung pampalamig o chiller lang sa bahay o sa tindahan, ano. This is industrial grade, ika nga. So, ano po ba yung sa mga siguro kakarinig lang ng cold storage, like katulad po ako, wala po ko masyadong kaalam-alam doon, pero naririnig ko na may mga certain standards para ma-maintain yung freshness. Can you tell us kung ano po yun? Like yung temperature po ba? Very specific? Yeah. Yung ref natin sa bahay with freezer, basically yung freezer natin sa bahay hanggang -5 to -10 lang yan Depende kung anong laman, no? Yung commercial cold storage, ang minimum maintaining temperature natin dyan, -18. Wow, lamig. Mas malamig. Opo. Pero naman yung chiller naman natin sa ref natin, yun, nami-maintain yun ng 3 to 8, no? Pero kung commercial cold storage, talaga may maintain mo yun at +4. +3, +4. Oo. Okay. So, hindi pwedeng bumaba. Hindi rin pwedeng tumaas. Kailangan ma-maintain. Maintain. Kasi yung commercial cold storage can really maintain Hindi katulad ng mga ref. Yung commercial cold storage can keep product longer. Have a longer shelf life. Yung nasa bahay natin is a temporary storage lang for a week. Or
Parang ganun, di ba? So, kailangan makonsume din natin yung nasa freezer in a specific time period Kasi nabubulok din naman siya. May nakita po ako sa video. Nabubulok din siya. Mas mataas yung temperatura niya kasi sa talagang cold storage. Yes. Not the ideal temperature. Yes, so pangano lang, temporary nga lang. Yung video po natin, itong cold storage, ito very napakabago parang state of the art siya. So may nakita akong signage, blast freezer. Ano po yun, Sek? Ano yung blast? Ayan po, blast freezer. Hindi ka, let's say, kumatay ka ng baboy, kumatay ka ng manok, hindi mo pwedeng Naglag ulit yung internet ni Sek. Hintayin natin. Kasi blast freezer. Ano yun? Babarilin mo ba? Actually, that produkto from plus 30 to minus 18. Bago mo, kung minus 14 na yung produkto mo, minus 12, tsaka mo lang siya pwedeng lagay sa cold storage para ibaba pa siya sa minus 18. So it is stages parang yung explanation nyo kanina, Sek Kiko, dun sa isda, na hindi mo siya hindi mo siya pwedeng ilagay agad sa cold storage. Actually, kung linagay mo ang isang raw fish sa isang cold storage na minus 18, pinapahirapan mo lang yung cold storage at malamang masira ka agad yun. Kasi hindi siya designed to bring down temperature. Nang ganun kabilis. Pinakamaganda niyan, fresh, tapos i-yelo mo muna, tapos iba-blast freezer mo bago mo ilagay sa storage. Ayun. Grabe din yung science, no? Grabe. May science pala siya. Hindi basta-basta. Correct. So siguro, tanong na rin natin, Admin Larry, kung ano ba yung mga challenges na nakikita ng Department of Agriculture sa pagpapatayo po natin ng mga cold storage facilities? Well, the number one challenge is may areas na kailangan ng cold storage pero walang available na kuryente o kaya yung transformer maliit or kulang or walang three-phase. Kuryente is the biggest challenge and the price of yung kuryente. That's why the solution is, if possible, ramihan yung solar na may baterya, almost off-grid or off-grid para hindi umasa sa kuryente. And of course, ang bansa natin is disaster prone, So magandang may self-sustaining capability yung mga storages natin. Pero yung binibigay naman ng DA na mga modular ngayon, self-sustaining yun, off-grid yung mga yun. Hindi kailangan ng external power. Yung mga bigger facilities lang yung kailangan talaga. Yun ang pinaka-challenge. But as far as yung LGUs naman are concerned, very willing sila to accommodate new storages. The farmers are happy to get these facilities. Wala naman masyado kong hindrance. It's a very welcome project talaga for everybody. Yung lang talaga, kuryente lang ang issue kuryente. Talaga. Kahit saan yata sa Pilipinas, kuryente yung nagiging mahal problema. Mahal kuryente. Pero solution nga, yung sinabi ni Sek, yung solar, meron na rin. And ano po, Sek, Kiko, yung sinabi nyo na dapat self-sustaining, does it mean do they have to have generators? Paano po yun? Well, in the whole scheme of things, dahil pagkain ang tinatago natin dyan at disaster prone nga tayo, dapat meron tayong solar pa rin with battery. Tapos, at least may maliit tayong backup generator pa rin. Kasi nga, alam naman natin yung ating location sa mundo. Typhoon prone tayo. So, we always have, para hindi mabulok just in case. But, hindi na naman kailangan malaking generator just to maintain. Basta ang cold storage kasi, pag tinamahan at nawalan ng kuryente, basta nakasara lahat ng pinto, for even one week, walang issue yan. Hindi bababa masyado temperatura yan, konti lang. Tapos may malit ka lang generator para lang to maintain. Kaya na basta hindi bubuksan ng pinto, you can maintain that for a month kahit wala kang kuryente. Tama. Kasi nga sa naka-airlock. Naka-airlock. Kasi nga naman na Pilipinas, bagyuhin, calamities, Kaya kailangan talagang self-sustaining nga. Tama po, Sek, punta tayo sa fisheries naman yung ating pinag-uusapan, Sek, ano po ba? May outlook po ba tayo ngayon sa fisheries production? May overproduction po ba sa galunggong or whatever? Well, sa ngayon, dahil El Nino year, as far as an El Nino year is concerned, normally pag El Nino year, may umiinit ang dagat. Marami pagkain ng marine fisheries,
katulad ng mga galunggong, ganun. So ngayon medyo na-extend yung season, monitor ko yung catches, mas marami ngayon ng konti, kaya yung presyo sa palengke mas stable. Aquaculture may issue konti dahil yung pond naman, pond-based aquaculture, masyadong umiinit naman yung fish pond dahil sa babaw, di ba? Kaya kailangan palalimin yung mga fish pond para mas lumamig yung pinilalangoyan ng mga isda. Yung mga nasa dagat naman ng mga cages, kung malalim naman yung pinaglagyan ng cage, I think it's okay. Yung malalababaw, baka maapektuhan konti. But in general, usually it's up. Okay. Good news. Good At news least we can expect either tumaas pa nga, tataas pa nga ng kaunti according to SEC. No? So that's good. Pero kumusta naman po yung mga mangingisda naman natin? 'Di ba? For the previous episodes po kasi Sec Kiko, we're trying to inform the public, lalo na yung mga kabataan, na maganda po na negosyo ang agrikultura para maging agripreneur po sila sa mga para meron po tayong mga susunod na henerasyon ng mga magsasaka. How about po yung mga mangingisda? Do you see that there's still interest sa mga susunod na generation na pasukin po itong pangingisda? Well, sa deep sa fisheries, offshore fisheries sa dagat, I would not recommend, honestly. Para ma-maintain lang. We cannot catch, nandun na tayo tingin ko sa maximum sustainable yield ng ating fisheries. So, we need conservation on that front. I think if we conserve for the next few years, then narami ulit ng isda, then pwede na sila. And I'm sure it's gonna be interesting for them pag marami na isda because ako hanggang ngayon, interesado ako doon. Kasi negosyo ng pamilya ko yun, di ba? Yung sa aquaculture, ang tingin kong pag-asa talaga. Kasi ang aquaculture, until now, pati ako very excited dahil ngayon gusto ko na namin i-promote yung palaki ng breed ng samaral, So, yun ang isang then meron kami mga mega hatchery gagawin for Bureau of Fisheries next year, 3. Then we will be designing modern type of ponds with solar power nga para maging efficient. So I think this one, we mix natin yung technology plus science and technology plus marketing, and tingin ko ito medyo magiging interesado ang kabataan. Naku, isunod ko lang na tanong kay Sec kasi nabanggit niya may mga bagong exciting daw. Kahit siya na-excite. Sec, i-share mo na sa mga ibang mangingisda or mga agripreneurs na interesado sa aquaculture na ano ba yung mga pwedeng pag-investan ngayon na maganda yung outlook nyo aside from samaral? I think yung ulang, yung samaral, okay na i-grow yun. There's this thing called cobia fishes or called sergeant fish. Premium siya na ginagawa sa Taiwan na sumikat yun 15 years ago or 20 years ago dito, nawala. Parang gusto kong ibalik yun kasi tingin ko this is the time already. Then meron din tayong crayfish project, Yung crayfish, yung parang maliliit na lobster yan. Pinaghalong lobster at hipon. Grow sa backyard yan Even a small pond Tapos very hardy at masarap siya. Malaking market sa China, even sa America. And tingin ko magugustuhan din ng Pilipino yun dahil kinakain ko din yun at so yun yung mga at pwede natin i-mix yun sa mga rice farmers tsaka sa mga vegetable farmers kung meron silang small water impounding. So parang mga double income, and then there's technology of you have to measure dissolved oxygen, the solar technology, solar aerator pumps, you need of course nandiyan din yung you also need an ice plant, di ba? And plus that magagamit mo naman yung tubig sa mga ponds din to fertilize naman fields din, di ba? So it's whole medyo interesting medyo interesting talaga. Yan. Ang daming nakuhang tips ng mga agripreneurs kung ano dapat pasukin. Insider information from Secretary Kiko na kilalang magaling na businessman. The difference, and as Larry knows, the difference is whatever I'm saying, I'm actually doing also on my own personal capacity para hindi puro salita lang at tapos bahala na sila kung gagawin nila o hindi. Hindi ko alam kung magiging ako successful o hindi, or alam ko yung sinasabi ko. So sinasabi ko is I'm doing everything also on my personal capacity to prove that the logic, the idea is
feasible to implement and for people to make money. Yes. Oh, oo. may proof na si Sec dyan. Oo. O, kumita siya sa kanyang farming. Correct. And also, First time. you can do the same, yung ating mga fisher folks and yung mga farmers. And siguro bago po tayo mag-wrap up, Sec Kiko, I would just like to ask, kasi El Nino na po, kahit po hindi po tayo nasa dagat o nasa nasa sakahan, ramdam po natin ang init, lalo na po para sa ating mga magsasaka at mangingisda. What is the DA doing para matulungan po na makapaghanda po ang ating sektor sa looming ito na nga po nararamdaman natin paunti-unti itong El Nino? Well, there's what you call ang pinaka-problema natin is drought, or tinatawag na agricultural drought, yung moisture ng lupa nawawala. So ngayon, kahapon lang actually na-identify na namin yung areas na tatamaan nun. Basically, one tactic is not to focus too much effort on those areas and double down on the efforts dun sa mga areas na may tubig. So parang kung ano man mababawas sa produksyon dun sa area na talagang tatamaan ng agricultural drought na sinasabi, yung pondo part ng pondo ron or hihingi pa ng pondo na ibubuhos naman doon sa hindi tatamaan ng drought para yung production doon tumaas to compensate for whatever shortfalls sa drought area. That's one. Number two, meron kami nirarush na mga solar irrigation na award last month or 2 months ago na ini-implement ngayon. Kasi ang real effect ng El Nino as per the Pag-asa report is still around November this year. No, yung pinaka-tama. So we hope to finish those projects by that time. Of course, also procure the right engine-driven pumps to draw from water sources na open and others, plus the fuel needed to para patakbuhin yan. Of course, solar pumps is also on the table, among others. Yung logistics din ng parang kung kailangan mag-immediate harvest because of tatamaan ng drought at medyo pwede nang tirahin, i-harvest na yung mga yun para to save whatever we can save, among others. For food security naman, ang utos ko kahapon sa aming mga kasamahan is we give me daily planted area para malaman natin ilan ba na taniman at ilan ba yung magiging produksyon. So any shortfall, magpoprograma naman kami ng emergency importation when, if and only needed. Okay, thank you Sec for that update. Ginagawa. Hindi pa nga nabanggit lahat ni Sec yun eh. Kulang kulang pa yun. May fertilizer pa, may seeds pa. So ang dami nga. So Sec, dapat babalik kayo. Yeah, of course. Actually, I enjoyed sharing about the cold storage para malaman din ng tao ano sa isip ko or isip natin. Pero maganda naman ngayon is bumaba ang fertilizer prices sa world, At halos konti na lang diferensya sa pre-war. So that is very, very good news. At medyo nakakahinga kami sa DA ng konti dahil ngayon pa lang yung planting bumaba na yung fertilizer. Although mas mataas than pre-war, but still hindi na ganun kalaki yung tama as originally expected. The pre-war, so something to look forward to. The pre-war Sec is talking about is the Middle East war. Sa Iran, yes. Baka akala nila kung anong war. Before February 28. Yes, yun po. So, siguro hingan na lang natin ng short message. Final message. Ang dami natin tanong pero correct, susunod na lang ulit. Mag-guest ulit si Sec. Sa part 2 po ng guesting ni Sec. Sec Kiko, can we ask for your final words for this episode only? Go ahead po. Doon sa mga areas sa ating mga isda, maghintay na lang ng mga cold storage, mga ice plant na i-deploy natin sa Romblon. Alam ko meron, sa Kamsur meron, sa Samar meron, at other areas. Doon sa mga fish pond owners, fish cage owners naman ng bangus, meron tayong mega hatcheries na gagawin para mag-produce ng 1 million per hatchery yata, 1 million pieces of bangus fry per day. So 1 billion halos isang taon yon. So that's in the works para masupplyan kayo readily ng murang fry at fingerlings. Sa mga ating magsasaka naman, may mga mega food hub tayong bibid out na, tsaka mga cold storage din para sa inyo. At
vegetable processing plant din na itatayo hopefully within this year, lalo na sa mga mountain regions, para makatulong as reaction din sa mga recently nangyari. At hintay-hintay lang ho. Tuloy-tuloy tayong binibilisan natin to lahat hanggat at yan ang utos ng ating Pangulo. Ayun. Thank you so much, Sec. At partner, ang daming programa, no? Alagang DA talaga. Alagang DA. At iyan po, joining us via Zoom, ang kalihim po ng Department of Agriculture, si Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr. Thank you, sir. Thank you, sir. We hope to have you again sa ating mga susunod pang episodes. Okay, commercial break po muna tayo na mabilis. At pagkatapos niyan, atin na pong sasabihin o ipapaalam sa inyo kung saan pwedeng bumili ng benteng bigas makalipas pong ilang mga paalala. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Ma, ano yan? Cassava. Masarap na pagkain sa pang-araw-araw. Masarap na pampalasa. Kay rami health benefits pa. Pampalakas ng immune system. Helps lower cholesterol and stress. Pampabusog sa health conscious. Perfect sa Weight Watchers. Parang may superpowers! Pep, share tayo sa Cassava dessert. Cassava. Superfood sa sarap at sustansya. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful.
Pagton, amoy nakaka-joyful. Tips kung paano maiwasan ang pamamaho ng paa. Alamin. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa medico.ph, ang pamamaho ng amoy ng paa ay kadalasang bunga ng madalas na pagpapawis nito. Kaya naman, ilan sa mga payo upang malunasan ang problema rito ay ang regular na paghuhugas ng paa. Maaari mo ring maiwasan ang labis na pagpapawis ng paa sa tulong ng pagbababad dito sa isang maligamgam na tubig na may asin. Gayon din ang paggamit ng fruit powder. Maliban pa rito, ugaliing gumamit ng malinis na medyas at regular na linisin ang mga sinusuot na sapatos at panghuli, iwasang lumusong sa baha. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Benteng bigas, meron na. Presto, the best. Iba ang saya. Benteng bigas, meron na. Para sa pamilyang Pilipino talaga. Benteng bigas. At inyo pong napapanood ang Masaganang Pinas, narito na po ang ating Benteng Bigas Update. Mabibili na ang Benteng Bigas sa maraming parte ng bansa at patuloy pa itong pinalalawig. Tuwing Sabado, i-anunsyo namin dito sa ating programa kung saan eksakto nakapwesto at gayon din ang mismong schedule ng bentahan ng P20 Rice. Narito na po mula Lunes hanggang Linggo sa San Clemente Farmers Agriculture Cooperative sa Poblacion Norte, San Clemente sa Tarlac. Mula Lunes hanggang Biyernes naman sa Aguso Warehouse 2, Aguso Grain Center, MCRO MacArthur Highway, Tarlac City, Tarlac, sa GID La Paz Warehouse sa Barangay San Isidro, La Paz, Tarlac, Gurong-Guro Farmers Association Incorporated sa Barangay Maloma, San Felipe, Zambales, GID Iba Warehouse sa Balili, Palangina na Iba, Zambales, Lunes hanggang Huwebes naman sa Bangantalinga, Iba, Zambales, Backyard Hog Raisers Association Incorporated sa Purok 5, Bangantalinga, Iba, Zambales. At mahalaga po ang inyong tulong sa pagpapalawig ng bentahan ng Benteng Bigas at iba pang abot-kayang produktong pang-agrikultura para sa ating mga kababayan. Pwede nyo pong ipahiram ang inyong permanente o semi-permanenteng struktura. Sa mga detalye, bisitahin lang po ang da.gov.ph. At dyan na po nagtatapos ang ating programa ngayong araw ng Sabado. Magkita-kita tayong muli sa mga susunod na Sabado mula 10:30 hanggang 11:30 ng umaga dito lang sa DZRH. Makinig, makilahok at makiisa para sa sapat at mayabong na agrikultura. Tayong lahat sama-sama sa isang Masaganang Pinas. Bye! Panibagong umaga ang naghihintay sa bawat manggagawang lubos nag-aalay. Ang bayan kasama sa kanilang tagumpay. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Ang palay procurement ay isa sa pinakamahalagang activity ng National Food Authority upang masiguro na meron tayong buffer stock at may mahuhugot sa panahon ng kalamidad at emergencies. Binibili natin ang palay mula 17 hanggang 30 pesos kada kilo mula sa magsasaka upang masiguro na meron silang magandang kita sa kanilang pinagpaguran. No worries na amoy kulubang damit. Charm, Fab, Con, pangungkumak
gamit ko? Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of